Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Huwebes, ika-24 ng buwan ng Hunyo taong 2021. At gaya po ng paulit-ulit na paalala natin sa inyo, ang pagsusuot ng inyong mga face mask and face shield. Mandatory pa rin ang pagsusuot ng face shield. Huwag niyong kalilimutan. At pag kayo'y nasa labas na, be sure, mag-observe kayo ng 2-meter distance or 6 feet. Plus, wash your hands thoroughly, efficiently with soap and water. At syempre, yung katawan nyo, ayusin nyo, parang palusog kayo. Ngayon special non-working day sa Maynila. That means, pati rito sa opisina natin, walang trabaho. Tayo lang magtatrabaho. Saka yung ating mga kasama rito. Diniklaro ng Malacanang ang araw na ito bilang special non-working day sa Maynila. At ito ay pinagdiriwang din ang pagpundar, ang founding year nitong Maynila. Alam niyo ba kung ilang taon na Maynila? 450 years old. Biro niyo yun? 4.5 century na pala itong Maynila. Pero bakit ang dumi pa rin? Akala ko ba itong si Mayor Isko ang galing sa paglilinis. Mayor Isko, madalas tayo ngayon dyan sa bandang Binondo, Tondo, ang dumi pa rin. Yung estero. Hindi ba kasama sa esterong paglilinis yung trabaho ng siyudad ng Maynila? DNR ba yan? Pero kahit ng DNR yan, kailangan kung tayo ang mayor yan, naku, siguro yan ang uunahin natin. Pakadumi. Maamoy pa. Naman kaya na maraming baha. Yan ang sabi ni Architect Palafox. Kaya maraming baha sa Maynila. Sabi niya, hindi reclamation. Kung hindi yung mga drainage wala dyan sa mga tubig papunta sa dagat. Yung mga nasa ilalim ng tulay. Yung estero. Lahat ng mga outlets. Talagang punong-puno. Tingnan niyo yung Pasig River. Nakakawa nga ito si Presidente. Pag ito yung nag-uopisina, galing sa bahay pagbabago, siguro mga maka-4 na mas pa kulang kasi umaalingasaw ang amoy ng Pasig River. Hirap na hirap. Ilang bang bilyong piso? 1 bilyon ba kailangan niya para linisin niya? Anyway, so sabi ni Presidente, dapat lang at tama lang, fitting and proper na ang mga taga-Maynila bigyan ng pagkakataon na magdiwang at sumama sa mga gagawing aktibidades kaugnay sa seremonya at magbigay din ng wastong pagbibigay pugay. Siyempre, palaging nasa ilalim pa rin tayo ng quarantine, community quarantine, social distancing, and other public health measures. Samantala, ipakinggan po ninyo ito. Alam niyo ba, yung Philippine Society of Clinical and Occupational Toxicology, ito ang environmental watchdog natin. Kumbaga, ito yung nagbabantay sa mga eco-waste. Nagbabala. Anong babala sa atin? Yun daw pong mga nakikita natin at ordinarily nasa bahay. Maaaring ito'y maging lason sa mga anak natin, sa mga bata. Bakit?
Kasi yung data ho from the National Poison Management and Control Center, kinilala yung isopropyl and ethyl alcohol, sodium hypochlorite, or disinfecting bleach, paracetamol, ito mas kilala, paracetamol, yung kerosene, iron salts, ibuprofen, and cell batteries, isa ho sa mga sang-ayon dito sa National Poison Management and Control Center ang makamandag at nakakalasong mga items. Yung alkohol saka paracetamol, ito ordinaryong ginagamit natin to. Lalo na ngayon yung alcohol na pandemic. Kung nagkalat yan dyan at makita ng bata yan, lalo rin ng bata, mamaya kakuha pa ng phosphor yan, maglilibag. O yung paracetamol, para sa gamot supposed to be ito sakit na ulo. Bakit kaya? Ano ba meron sa paracetamol? Sabi yun ng presidente ng PISCOT na si Carissa Maligaso, pinapayuhan po namin ang lahat ng pamilya na kayo'y maging aware dito sa mga potential hazards dyan sa inyong household at komunidad at gumawa kayo ng mga preventive measures. Mga hakbangin na hindi maaaring maabot ng mga bata yung mga binanggit nating items like alcohol and paracetamol para mabigyan ng proteksyon ang lahat na nandiyan sa household. O di lalong-lalo na yung mga bata. Kasi yan pong mga yan, pwede mo malulun. Pagkatapos, baka, lalo na yung alcohol, pag napunta yan sa mata nyo, masira mata nyo, mahapdi, mabulag pa kayo. Anyway, sabi mo naman ni Tony Dizon, ito Eco Waste Chemical Safety Campaigner to. Yun daw po mga bata, yun ang talagang medyo bukas sa panganib. Dahil dito sa masamang epekto ng mga poisonous substances, in other words, nakakalason to. Kasi yung mga bata, hindi pa develop yung mga bahagi ng kanilang katawan. Masyado pang vulnerable. Masyado pang malalambot. Hindi kagaya ng mga adult, matitigas na, fully developed. Itong mga bata, ang tendency nito, mag-explore. Lahat na makita niya, hawakan niya, aamuyin niya. Ako ang dami ng kwento niyan. Yung dalawa kong anak, yung abogado ko si Chingay ko, ng mga bata pa yan dinudot-dot yung, ano bang tawag yan, yung outlet sa electrical, kung nakuryente, mabuti, at nandun si Mother, si Mother Victoria Vera Piedad, yung ating spirit guide, na isang tawag lang, nagbibigay ng milagro. Kung yan, naniniwala kayo sa milagro. Anyway, kaya mag-ingat po tayo. At saka ipatronize na po natin yung mga eco-friendly products na walang mga hazardous substances. At saka, pag bumibili kayo ng mga ganyan items, titingnan nyo, may mga nakalagay naman, warning. Yung sa baba, kaya lang ang lilit kasi. Lilit ng mga letra, may warning yan. Nilalagay doon, huwag nyong ilalagay ito sa mainit na lugar. Ibalik nyo sa proper storage pagkatapos yung magamit. Huwag ilagay ito mga poisonous items dyan sa mga malapit sa inumin. At baka magkahalo-halo yan. O kaya sa mga lalagyan ng pagkain. Delikado. At saka paalala pa ho ng grupo.
kailangan meron kayong mga lalagyan ng mga medisina nyo, ng bleach, cleaning and laundry products. Kumbaga, hiwa-hiwalay. May kanya-kanya silang cabinet. Pati naman yung mga e-cigarette liquid refills nyo, insecticides, paints, varnishes, thinners, and car maintenance materials out of children's reach. So, dapat ito, ilagay nyo talaga sa hiwalay. O, halimbawa, dyan sa garahe. Hindi masyadong puntahan ng mga bata yan. O, makikinig po kayo, ha. Kasama na yung mga kritik doon. Kayo mga kritik, kung kayo ba sumasama sa ganitong impormasyon na programa, meaning to say, information drive, sa lahat na criticize kayo, samahan niyo ang gobyerno na manawagan, magmungkahi, magpayo, yan. Yan ang gagawin niyo. Kaya ikaw, Ate BP Lenny, pag nawawalan ka na ng issue sa programa mo, huwag kang lilika ng issue. Tinan mo, napagsabihan ka tuloy ni, malibang pa kay Mayor Sara Duterte, napagsabihan ka rin ni Secretary ng Education, si Leonor Briones. Kasi meron ka mga binabanggit na naman tungkol sa mga modular. Kung ano-anong mga sinasabi mo, dapat may sistema ganito, sistema ganito. Wala ka naman sinasabi kung ano. Pero sabi ni Secretary Briones, welcome naman yung mga sinabi mo. Kaya lang, sabi niya, matagal na namin nagawa yan, sinasabi mo. Kasi yung isyong in-erase mo, ilang buwan na nakakaraan, 7-8 buwan na yata nakakaraan, too late the hero ka naman O, ito mo, nakakantsyawang ka tuloy. Ay, naku, Ate Bibi Lenny. Anyway. Oh, by the way, yung pong mga travel ban, tandaan nyo. Yung 6 na bansa, remember, ito yung binanggit na natin sa inyo, yung India. Yung mga galing doon, Pakistan, yung sa Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, and Oman. Yun ang mga galing doon. Medyo wag muna kayo pumunta rito kasi hindi kayo papapasukin. Hanggang June 30. At mananatili po yung mahigpit na pagbabawal sa inyong pagdating dito. At ito naman ay bahagi lamang ng tinatawag nating mahigpit na pagkokontrol sa border o sa pagpasok ninyo dito sa bansang ito. Para baka may dala kayong COVID, lalo na yung Delta variant. Nako, mahirap na. Kaya pagpasensyahan nyo na muna. Yun naman mga bumabalik na Pilipino na kasama sa repatriation programs. Yung may programa ng gobyerno na pinababalik sila rito. Kayo, kailangan i-clear muna pagdating nyo dito sa Bureau of Quarantine. Pag may clearance na kayo, pwede kayong bumalik. Palagi lang, subject to testing and quarantine protocols. Kaya ho ang palasyo, nakikiusap na unawain nyo naman. Ang mensahe po ito patungkol po sa ating mga kababayan na galing sa abroad at pauwi rito na mapapasailalim sa travel restrictions. Nahat naman ang pumunta rito para bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay. Kailangan po talaga na ipatupad natin yung mga protocols. Kasi talagang hindi nyo rin alam baka may dala kayo. Pag kayo nagdala niyan, hindi pati pamilya nyo, tatamaan. Kaya, pero ako naman sa inyo, ang aking mungkahi po dyan, wag na muna kayong pumunta, pagpaliban nyo na muna ang pagbabalik dito.
Pati nga yung mga OFWs, hindi ba nagkakaproblema dyan sa protocol na yan pagbabalik dito. Nagre-react ang mga OFWs. Kasi doon, lalo na yung mga taga Cebu, 10 araw daw, bakasyon nila 10 araw, nandun lang sila sa quarantine. Ako naman, ang mungkahi ko naman sa inyo, wag na muna kayong tumuloy dito. Ngayon, pag sinabi naman lang, teka muna, may patay kami teka muna, may sakit ng kami. Oo nga, nauunawaan natin yon, pero maiintindihan na kayo ng patay, maniwala kayo. Baka mapagalitan pa kayo pag tumuloy kayo. Sabi niya, patay na nga ako, dadagdagan mo pa. Sasamahan mo pa ako. Di ba? Pagpaliban nyo na muna. Ngayon, kung meron ho kayong mga mahalagang dapat lakarin dito, subukan nyo kami. Baka sakaling matulungan namin kayo para hindi na kayo pumunta muna. Para wala na tayong problema. Alam nyo kagabi, hindi kagabi, nung Lunes, hindi ba yung weekly televised address ng Presidente? Napag-usapan kasi doon, yun yung kontrobersya dyan sa Cebu. Kasi, ang pinatutupad doon ng IATF, 10 araw ang quarantine. Yung ika-7 araw, isasob ka. At pag negative ka, pwede ka nang umuwi. Pero tuloy ang quarantine mo pa rin. Ito naman sa Cebu, meron silang ordinansa. Ika-quarantine ka, swab test ka, 3 araw lang. Tapos the rest of the 14 days, sa bahay ka na lang. Imumonitor ka ng mga barangay kapitan. Kasi meron silang monitoring system doon kasi daw kung susundin nila yung IATF na 10 araw, may problema daw. Unang-una, nirereklamo ng returning residents. Sabi niya, pandemic na nga, wala na kaming pera tapos gusto niyo pa kami mag-quarantine sa hotel. Ang hotel, pinakamababa yata ang isang araw 4,000. Biro mo kung 4,000, 10 araw ka nandun. Di 40,000. Saan ka kukuha ng 40,000? Hindi lang 40,000. 5, 4, tama ba? 40,000? 40,000. Biro nyo 40,000. Malaki yung 40,000 Saan nyo huhugutin yun? Buti sana kung meron kayong allowance na nanggagaling kung saan mo nanggagaling. Tapos ang reklamo naman po ng mga OFWs nga. Sabi niya, 10 araw lang bakasyon. Okay ba, 7 araw lang. Kwa-quarantine nyo kami. Paano na? Ba't pa kami umuwi rito? Exactly. Ba't pa kayo uuwi? Sabi naman ni Governor Gwen, yan ang aming ordinansa at saka sa kanilang mga pagsusuri, mukhang okay naman daw. Nagsalita ko tayo ng Lunes. Sabi natin kay Presidente, sa ating tingin naman, hindi naman talagang intentional o sadya na nilalabag. Hindi naman daw niya nilalabag. Kaya lang, sabi niya nga, I'm caught in a bind. Merong ordinansa rito, baka ako naman i-demanda kung hindi ko ipatupad to. Hindi siya napayuan ng mga abogado niya. Yung ordinansa cannot prevail over a national policy na nilikha naman ng isang ahensya o isang grupo na nabuhay dahil sa isang executive order. Isa pa, nasa pambansang tayo, crisis May national emergency tayo at ito'y dineklara na ni Presidente. Kaya sabi ko, Presidente, baka naman dahil lang doon medyo hindi niya malaman o sundin niya ba ito? Siya ba mapapasama rito? Hindi. Pero sabi ko, mas malakas ho yung dahilan na yung ginagawa ni Governor Gwen Garcia pagtugon lamang sa apela ng kanyang mga constituents, yung mga returning residents, yung mga OFWs.
So, more of their concern. Kaya sabi man ng Presidente, I can see the wisdom of her reasoning, but sabi niya, mas marami ang nagsasabi na dapat ipatupad natin dahil ito'y para sa kanila naman. Ang problema, ito. Kaya tayo nagsalita ng Lunes kasi mayroon nag-file ng 2 abogado noon sa Cebu nag-file ng declaratory relief. At pinipapigil po nila yung pagpapatupad ng IATF resolution ng 10 araw na quarantine. Sabi ni Governor Gwen, nakausap natin, during the cabinet meeting mismo, tinawagan natin para malaman na kagad natin, ano ba, ikaw ba nagpakulo nitong demandan to o ano? Hindi, sabi niya, wala akong alam dyan. Ha? Sabi mo kay Presidente, yung 2 abogado niyan, yung 2 abogado yan talagang mga advocates yun. Madalit sabi, yun ang pinapaliwanag natin. Ito naman 2 abogado, may karapatan naman sila, pero sabi ni Presidente, ay, ako nagpapaalala sa inyo, meron tayong national pandemic. May emergency tayo, kaya yung mga hukuman, pwede ba? Mag-defer muna kayo. Huwag niyong pilitin ako na magkaroon tayo ng conflict dito. Patutupad ko yung mapangalagaan natin ng batas. Hindi po pwede ang ipipilit nyo yung makakasira dito sa mga ginawa nating preventive measures. Kaya sabi naman ni Presidente, yung mga korte, kung ano man ang order nyo, kung labag sa order o resolution ng IATF, huwag nyo nang ilabas. Hindi, meron, sandali lang yan. Judge, kung nakikinig ka, ipending mo na lang. Pending. Huwag mo na muna i-resolve. Hindi ba? Hanggang maging moot na academic. Ganyan lang yan. Simple lang naman yan. Kaya sabi nga ni President, I don't want to lock horns with the judiciary. But there is always a time when the courts can function normally and maybe grant an injunction. Ayoko makipag-away sa inyo, mga West. Pero merong panahon na yung mga hukuman, normal na magsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Siguro, sa normal na sitwasyon, pwede lahat yan. Pero ngayon, hindi po pwede. Kailangan, ang susundin natin, yung tamang pamamaraan ng pag-manage o pagmamahala nitong pandemya. At tinulit nga ni Presidente noong Lunes, habang nakikita ko naman yung wisdom ng dahilan ni Governor Gwen. Pero mas marami ang hindi sumasangayon sa kanya. Kaya hayaan ko na lang yung DILG na kung anong magiging desisyon nito. Ako naman, hindi naman sa nakikialam tayo, no? Ako naman, tinitingnan ko naman yung ano ba talaga yung ba sadyang paglabag. Mukha namang hindi. Kaya nga, sabi nga natin, yung isang opisyal, merong batas sila. Papatupad ko ba ito? Kung hindi ko ito patupad, baka naman ako ang madali dito. Saka isa pa, nandito yung apilan ng aking mga constituents. So, kung baga, in good faith, sige, Governor Gwen Garcia. Siguro naman si DILG Secretary Anyo, naiintindihan niya. He's a very reasonable man. Anyway, merong mga pera na hanggang ngayon hindi pa nagagamit. Kaugnay po dun sa ibinahagi natin kay Presidente. Kasi sabi ni Presidente, yung si Sal, ikot ng ikot yan sa buong bansa ngayon. Sabi niya, ano mga feedback sa tao. So, yun ang isa sa mga feedback na sinabi ko sa kanya. Na nagre-reklamo naman tong mga returning Filipinos kasi nga nagka-quarantine ng 10, 14 na araw. Kaya sabi ni Presidente,
Etong gawin natin. Merong mga pera dyan sa Bayanihan 2 na hanggang ngayon hindi nagagamit. O sige, ang gobyerno na magbabayad dun sa mga bumabalik na mga Pilipino na naka-quarantine. O kami na, aakuin na namin yan. Yun ang pinaka-partida natin para wala na masyadong reklamo. Kasi naman, yung Bayanihan funds, para sa mga quarantine naman yun Sa pagsagot sa pandemya, kasama yan part of the responses ng gobyerno. Kaya, pag inako ng gobyerno yung mga gastos niyo sa hotel, hindi malaking ginawa. Kaya lang, ang talagang problema dyan nasa hotel ka, kung mahigpit yung monitoring, hindi nga talaga makalabas ng kwarto, hanggang kwarto ko na lang. Kasi mayroong mga hotel, pag lumabas ka, bubuksan mo yung pinto, mag-aalarma doon. Pupuntahan ka na ng mga gwardiya. Sir, ma'am, di pwede kayong lalabas dyan. Bawal. Di, para ka naman naburo doon sa loob. Mabuti kung ako yon. Dahil kung ako yon, hindi ako maboboard. Sa dami ng magagawa sa loob ng kwarto. May telepono ka naman. Mayroon kang telebisyon. Meron kang libro. May dyaryo. Lahat naman yan. Mag-exercise ka sa loob. Di ba? Kailangan lang yung maging malikain tayo. Teka muna, napapansin ko yata wala pa akong pahinga. Parang kanina pa tayo nagsasalita. Konting minuto na lang bago tayo magpahinga. Teka muna, hanap pa tayo ng siya nga pala, sabi ko ni Governor Gwen Garcia, to show our good faith, ininyaya niya po yung mga doktor natin dito, si Dr. Duque, na pumunta sa Cebu, para makausap naman nila yung mga doktor nila ron. Kasi, kumbaga, iba-iba ang tingin ng mga doktor. May iba ang doktor doon, iba ang doktor natin dito. Baka naman daw magkaroon sila ng win-win solution. Pero ako, ang payo ko naman sa Governor Gwen Garcia, sundin na muna natin yung IATF. Hindi ka naman yung fear mo na baka ka naman demanda for not following the ordinance. Hindi mangyayari yun. At doon naman sa mga fears mo, concerns, apprehension, doon sa mga constituents mo, nabigyan na kagad ng solusyon ni Presidente. Yung mga reklamo na they might be spending money more than they can afford. Ayan na, inako na. Yun ang mga OFWs. Ang solusyon naman natin, pagpaliban nyo muna. Pag meron kayong problema, i-email nyo kami dito sa, ano bang email natin? Yung email po natin, email nyo, pag meron kayong kailangan na gagawin dito sa Pilipinas, na kailangan nyo ng alalay. Kung whatever alalay, sabihin nyo, gagawa natin ang paraan. Ito, ocplc.neb@gmail.com. Ayun mag-email kayo sa amin. ocplc.neb@gmail.com. Yun ang OCPL, yun ang Office of the Chief Presidential Legal Counsel. Yung NEB naman, yun yung New Executive Building. So, OCPLC periodo yung .neb, tapos @gmail.com. Pag meron mo kayong problema na pagpapaliban nyo yung pagpunta rito para hindi na kayo ma-quarantine, subukan nyo kami, baka makatulong kami kung ano mang pwede naming gawin para sa inyo, para sa inyong pamilya, o kung whatever. Try us. At hindi ko kayo mabibigo, hindi kayo madi-disappoint. Gumagalaw kami. Papahinga muna tayo at babalikan po natin kayo makalipas ang ilang sandali.
Alright, puntahan na po natin itong meron na naman meron na naman mga reaction dito. Alam niyo, nung Lunes, exasperated na si Presidente kasi talaga namang ang problema, may mga pasaway na nga na lumalabag sa mga protocols. Meron naman na ayaw naman magpabakuna ang bakuna na nga yung ating daan para bumalik sa normalidad. Marami pa rin ayaw. Merong mataas na opisyal dyan sa PAGCOR ayaw din magpabakuna. Sabi ko, pabakuna ka na namatay na nga yung direktor mo ayaw mo pa. Ivermectin daw ang ininom niya. Sige, ma-brain damage ka. Sabi ng mga doktor. Magpabakuna na ho kayo kasi hindi ko naman maintindihan kayo kung bakit pa kayo mas takot sa bakuna kaysa dun sa coronavirus. O tuloy, sabi ni Presidente, pag ayaw nyo magpabakuna, pa-aresto ko kayo. Saksak ko yung ivermectin sa bat ninyo. Sabi niya, teka muna, don't get me wrong, sabi niya. May krisis tayo dito sa bansa Meron tayong national emergency. Kaya, kung ayaw paresto, talaga paresto ko kayo, Yung bakuna, tusok ko dyan sa mga, wet po nyo. Sabi niya, wag nyo kong pilitin, don't force my hand into it. Kung hindi kayo magpapabakuna, umalis na lang kayo dito sa Pilipinas. Punta kayo sa India o kaya sa Amerika. Pero hanggang nandito kayo, kailangan maging tao naman kayo, makatao kayo. Huwag nyo nang isong sa panganib mga sarili nyo, magdadamay pa kayo. Pagdala niyo yung virus, okay, magpabakuna na kayo. Kung yung mga nabakunahan na nahahawakan pa, lalo na yung hindi. Okay ba sa inyo yan? Sabi niya, I feel so exasperated. Maririnig ko ang daming mga reports na hindi sumusunod sa gobyerno. Ayaw magpabakuna. Para sa kanila naman yun. Ito naman mga mga the usual suspects yan sa Senado. Mga pasaway na senador. Ang reaction nila dun sa threat of arrest. Sabi niya, hindi pwede yan. Kailangan yung solusyon natin sa COVID, hindi batay sa takutan. Kailangan Hindi, sabi niya, hindi dapat magiging batayan mo sa pagsunod dito sa mga pinapatupad laban sa COVID. Hindi dapat batay sa takot o kaya pag-aaresto. Kailangan science-based, sabi niya. Science-based nga yun Ano ba yung bakuna? That's science-based. Ano ka ba? Yung pagpapabakuna, kaya natin pinatutupad yun. Yun ay science-based. Anong sabi? Ito naman, isa pa ito si Nancy. Kanina bakala ko ba siya, Lunes, ganyan ni Karen, pag bukas ko nakita ko siya na. Isa rin. Ikaw naman, nagmamana ka na sa tatay mo Hanga pa naman ako sa'yo. Sabi niya, vaccine supply daw is the biggest problem. Mali ka doon. Hindi ka ba nakikinig man? Senator Nancy, hindi ba meron na tayong darating 40 million na nga by the end of August? O bago pa dumating ang August. July pa lang. Marami na dumarating Hindi problema yung supply. Dumarating na nga. Di ba may bago na naman tayo. Pfizer, 40 doses ang kontrata natin. So, that's not a problem. Ang problema, talagang 49% pa ang ayaw. Sabi ko nga dun sa televised address ni Presidente, dati ang pulse survey 75%. Bumaba na yun, naging 49%.
O yun naman dahil sa kapapaalala natin, kapapaliwanag ng mga doktor, mga secretaries ni Presidente, kaya bumaba. O siyempre, yung iba naman, nagrereklamo, bakit naman papares? Ano ba namang, meron bang batayang legal yan? O, pati nga yung Manila Times, sinatanong tayo kanina. Ano ang basis yan? Nako marami yung basis. Ang una kong naisip, nung tinanong ako, ano ba sinasabi ng Constitution? Serve and protect. O, di yun ang basis mo. Yan ang palagi kong sinasabi kay Presidente. That phrase alone can be the basis of anything that you want to do. Kasi yan ang mandato mo eh. Magsilbi ka at bigyan mong proteksyon ang sinasakupan mo. Wala nang ibang basis yun. Para maliwanagan ho natin. Bigyan natin ng mga provisiones. Yung mga abogado natin merong mga nakitang provisiones na iisa-isay natin para makita nyo anong batayan. Sa saligang batas. Maliban pa doon sa sinabi ko, saligang batas, kung hindi tayo nagkakamali yung binanggit ko sa inyo that's paragraph 4 of Article 2. That the primary duty of government is to serve and to protect the people. Yun. Yan ang pinaka-basis doon. Pero, meron pang pinanggagalingan. May pinaguhugutan pa si Presidente Duterte. Unang-una. Maliban doon sa binanggit ko na sa inyo, yun ang pinaka-fundamental. Ito na yung iba. Doon sa the same Article 2, yung sumunod na section doon sa binanggit ko sa inyo, ang sinasabi doon, yung pagmamantini ng kapayapaan at kaayusan, yung pagpoproteksyon sa buhay, sa kalayaan at sa ari-arian, at pati na ang promosyon ng pangkalatang kabutihan, ito, esensyal o kailangan para kayo mag-enjoy ng lahat ng mga blessings ng demokrasya. Yan ang Section 5. Sa wikang English, the maintenance of peace and order, the protection of the life and liberty and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Madalit sabi, nasa demokrasya tayo, di ba? Ang bawat isa, meron pong karapatan na maging malaya sa kaguluhan, maging malaya sa anumang panganib sa buhay niya, sa kalayaan niya, sa kanyang ari-arian. Yung mga tao, kailangan sila po ay makikinabang sa pangkalatang kabutihan. Yan ho ang esensya ng demokrasya. Kaya kung lalabagin mo yan, sisirain mo yan, ay talagang pwede kang arestuhin. Bakit naman? Yung ayaw magpabakuna, kasi nga, pag ayaw ka magpabakuna, bukas ang katawan mo sa pagkakasakit ng coronavirus. At ikaw, magdadala ng sakit sa kapwa mo. Alam mo na nga na masama yun. Masama sa katawan mo, masama sa ibang tao. Ibig sabihin, nilalagay mo sa panganib. Kaya may karapatan ng Estado na pigilan ka sa gagawin mo. Di arestuin ka, diyan ka muna. Diyan ka muna magpahinga sa kulungan. Di ba? Ayun. Ano pa? Yung Section 15. Ano sabi? Yung Estado ay kailangan bigyan ng proteksyon at kailangan pangalagaan ang kalusugan ng mga tao at kailangan itanim sa isipan nila yung kahalagahan ng mabuting kalusugan sa katawan. Ano sabi? Section 15. The state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Alam nyo, meron pang nakuha yung mga abogado natin na kaso para ma-justify yung ganitong sinasabi ni Presidente. Alam niyo ba yung Imbong versus Ochoa?
JR number 204819. Ito ay na-promulgate ng Korte Suprema noong April 8, 2014. Ano sabi? Ang sabi ng Korte Suprema, kasi ang pinag-aralan nila doon, sinuri nila, binigyan nila ng ruling, yung provision ng saligang batas na yung binasa ko sa inyo kanina, kaugnay dito sa promotion of health. Ang sabi ng hukuman, yung nakalagay niya sa provision, hindi mo na kailangan ng Kongreso para magpasa ng batas o pa ipatupad yung provision ng promotion of health. Yun ay self-executory. Ano sabi ng Korte Suprema? A component to the right to life is the constitutional right to health. In this regard, the Constitution is replete with provisions protecting and promoting the right to health. At yung Section 15, sinasabi nga doon, the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Ulitin natin yung sinabi ng Korte Suprema sa wikang Pilipino. Ano sabi niya? Isang mahalagang bahagi ng karapatan na mabuhay ay yun ding karapatan sa saligang batas na magkaroon ka ng malusog na katawan. At kaya nga nakalagay sa saligang batas na kailangan ng Estado bibigyan mo ng proteksyon ang kalusugan ng iyong mamamayan. Kailangan i-promote mo yung karapatan na maging malusog. Yun o. Ano pa? Alam niyo ba na sa saligang batas, mayroong mga artikulo kaugnay sa kalusugan, sa health. Ano sabi? In Section 11, the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development which shall endeavor to make essential goods, health, and other social services available to all the people at affordable cost. There shall be priority for the needs of the underprivileged, sick, elderly, disabled, women, and children. The state shall endeavor to provide free medical care to paupers. So, sa wikang Pilipino, ano ba sinasabi ng saligang batas? Itong mga batayan kung bakit kayo pwedeng arrested. Ang Estado, inuobliga na gumawa ng isang programa, malawak na programa, kung paano bibigyan ng kalusugan ang mga mamamayan. Kailangan magkaroon po ang Estado ng yung halimbawa, pagkain, yung mga gamit na kailangan sa katawan ng tao, at ano pang mga serbisyong sosyal. At ito ibibigay sa tao yung kaya nila, hindi yung mahal, na hindi na cannot afford sila. Kaya sabi ni Constitution, sabi ko sa Ligang Batas, kailangan may prioridad na ibibigay, lalong-lalo na sa pangangailangan ng mga walang pribileyo, ibig sabihin yung mararalita, yung mga may sakit, yung mga matatanda, yung mga disabled, yung may mga diferensya katawan, yung pilay, yung mga hindi na makalakad, yung bulag, yung pipi, basta disabled, yung mga babae, yung mga bata. At kailangan, sabi ng Konstitusyon, kailangan Estado, gumawa ka ng mga kaparaanan para magbigay ka ng free medical care to paupers. Yan. Sa Section 12, ano sinasabi? The state shall establish and maintain an effective food and drug regulatory system and undertake appropriate health, manpower development, and research responsive to the country's health needs and problems. Yun daw, Estado, kailangan lumikha ka at magmantini ka ng isang sistema kung saan nire-regulate mo yung sa pagkain at yung sa medisina. In other words, kaya nga tayo may FDA hindi pa pwede lahat pa pwedeng ibenta.
lahat na pwedeng ipamigay. Kailangan nasa ayos yung hindi makakasira sa katawan natin. Kaya sabi ng konstitusyon, kailangan magkaroon tayo ng ganyang mga programa na tumutugon sa mga pangangailangan sa kalusugan ng mamamayan. Ano pa? Section 13. The state shall establish a special agency for disabled person for the rehabilitation, self-development, and self-reliance in their integration into the mainstream of society. Yung Estado na kailangan lumikha din ng isang ahensya para sa mga may kapansanan, para sa paggagamot sa kanila. Para ititrain sila na hindi sila umaasa sa ibang tao. Kahit may kapansanan ka, pwede ka naman talagang, pag ikaw na-train, pwede ka magtrabaho. Hindi ka umaasa sa iba. At para maisama ka dyan sa mainstream ng lipunan, ibig sabihin, para maging ganap kang productive na mamamayan kahit na may kapansanan ka. Finally, yung Section 9, Article 16, anong sinasabi? The state shall protect consumers from trade malpractices and from substandard or hazardous products. Diyan po Section 9, sinasabi ng Estado, kailangan bigyan mo ng protection ng mga consumers. Naalala tuloy natin yung consumer na dentistang Dr. Janet Pineda. Bumili ng telepono. iPhone, may diferensya. Isinole, ayaw palitan. Nireklamo kay Secretary Mon Lopez. Nangako naman si Secretary Mon Lopez. Palitan natin yan, ayusin natin yan. Magbigay lang siya ng complaint. Nag-complaint. Ayun, 6 na buwan. 6 na buwan na dininig nila. Meron daw conciliation, may arbitration. Tapos, dinismiss ang complaint. Sus Mariosep. Saan kaya graduate yung abogado ni Mon Lopez? Ayun, sa buwisit nung Dr. Janet Pineda, pina-reverse niya na lang yung payment niya. At pagkatapos, nag-text sa akin nung sa araw, hindi pa pala tapos, ni-reverse. Kaya lang, sabi raw ng Power Mac, nanalo kami. Nanalo kami. Dinismiss yung complaint mo. Bakit may re-reverse yung payment? Sabi naman daw niya, ako nag-appeal. Hindi pa pala tapos yun. Ano ba yan, Secretary Mon Lopez? Ano ba yan? Ikaw naman. May award ka pa naman. Hanga pa naman ako sa award mo. Ay, nako. Anyway, yan po ang batayan, ha. Tandaan nyo, alam nyo, si Presidente, pag meron nung pinaulan yan, nakautusan, o mga payag, yan ay pinag-isipan niya. Hindi lang yan out of the blue. Thinking president ho kasi ito. Di ba, ever since yun na sinasabi ko, he's a thinking president. So you better watch out. Ano pa mga facts and figures na kinoconsider niya? Alam niyo ba, as of June 21, 2021, mahigit sa 1.3% ng populasyon ng Pilipinas or 1,404,239 1,364,239 ang nahawaan at nagkasakit na ng COVID-19 at ilan ang patay. Maniwala ba kayo? 23,000 na. Mahigit 23,749 dead because of coronavirus. Hindi ba sabi ko sa inyo, pati yung director ng PAGCOR, yung kaibigan namin ni Presidente Duterte, Rene Concordia, na dead ball. 3 araw lang na nahawa, patay kagad siya. Kasi, na-delay yung bakuna niya. Biro niyo yan. Gusto niyo ba yun? Mamamatay kayo, hindi kayo papabakuna.
Ay, siyempre ayaw ni Presidente yun. Kaya sabi ni Presidente, sa loob-loob niya lang, ayaw ko kayong mamatay, pa-aresto ko na lang kayo. At tuturukan ko kayo para mabuhay kayo. Anyway, so yun ang facts. Kaya yung panganib na mahawaan po yung mga ibang tao at mailigay naman ang buhay nila na malapit sa kamatayan, malaking probabilidad naman yun. Kaya itong kalakaran nito, ito ang nagbibigay ng talagang panganib, sobrang panganib sa kalusugan at buhay ng mga tao na ang gobyerno sa saligang batas meron hong responsibilidad na tugunan itong ganitong mga krisis. Di ba sinabi ko sa inyo, Article 2, Section 4, ang sinasabi ron, ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay pagsilbihan at bigyang proteksyon ang sambayanan. Yun ho. Kaya ang presidente bilang pangunahing opisyal ng pamahalaan, sapagkat siyang head of government, head of state, presidente ng bansa, o edi yung tungkulin ng gobyerno, iniatang sa kanya ngayon. Siya ngayon ang dapat na magbigay ng pagsisilbi at proteksyon sa sambayanan. Siya ngayon ang may tungkulin na pangalagaan niya yung kalusugan at buhay ng sambayanang Pilipino. O kaya, yun po ang dahilan kung bakit siya nagsasabi, papa-aresto ko kayo. Because you're putting the lives and the health of the Filipino people in danger. O, yun ho ang batayan. O, Manila Times, Daily Tribune, alam nyo na ang basis. Ano pa? Ano pa bang maganda? Yun yung si Presidente nga pala. Gusto niya na yung mga bagong reforms na ginawa ng Saudi Arabia sa mga overseas workers, hindi ba na ibahagi na natin sa inyo yun. Yung halimbawa, dati-dati, yung pasaporte, hawak ng mga employer. Dati-dati, hindi pa pwedeng gumamit ng telepono. Dati-dati, hindi ayaw pa bakasyonin. Dati-dati, ang pagkain nila, iba ang pagkain sa may-ari. Marami yun. Ngayon, na-reform yun. Ngayon sabi ni Presidente, kailangan, isama nyo dyan yung mga domestic workers. Hindi lang yung mga nagtatrabaho sa opisina, sa pabrika. Kailangan, pati yung mga tinatawag nating household helpers. At habang pinapapurihan ni Presidente ang Saudi Arabia sa mga reformang ginawa nito, dahil mayroong mga pagbabawal dyan sa mga contractual workers natin, mga migrant workers. Sana raw, yun namang mga ginawa nyo, i-apply nyo sa mga domestic workers as well. Kaya sabi ni Presidente, kailangan tanggalin na natin yung hindi makatarungan at mapagsamantalang kafala system. Ano ba yung kafala system? Ito, tinatalian ito yung migrant workers sa kanilang mga pinagtatrabuhan, lalo na sa pag-renew o pagtatapos ng kanilang paninirahan doon at sa kanilang work status dyan sa Saudi Arabia. Yung pong kafala system, ito'y prevalent. Kung baga, ordinaryo ito sa Middle East. At ito ay kilala sa abuso at pagsasamantala, paggamit sa mga nagtatrabaho. Kaya sabi ni Presidente, okay itong Saudi Arabia because what they did is a significant step towards addressing issues with the existing sponsorship system. Sana raw masama naman yung mga Pilipino. Alam niyo naman si Presidente, talagang love na love niya mga OFWs, yung mga mararalita. Siya, nagkikipag-gyera siya sa mga mapansamantala at mga gahaman na mga ubod ng yayaman
na ginagatasan lamang ang mga kawawa at pobreng mga mararalitang Pilipino. Pero inabot na ho tayo ng oras. So pansamantala po tayo magpapaalam at magpapaalala sa inyo, ang pagsusuot po ng face mask at face shield ay mahalaga. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagsusuot natin. At saka yun yung distansya. Huwag niyong kakalimutan, social distance, 2 meters or 6 feet. At saka yung paghuhugas ng kamay ng sabon at tubig. Huwag niyo rin kalilimutan. At saka palakasin yung mga katawan niyo. Kayo naman pag natutulog na at nagigising kayo sa umaga, huwag niyo naman kalimutan. Tayo naman manalangin. Magpasalamat po tayo sa dakilang lumikha sa pagbibigay buhay sa atin, pagdurugtong nito, pagbibigay ng biyaya sa atin sa araw-araw, at pag-akay po sa atin sa wastong landas. Manalangin po din tayo sa patuloy na kalusugan ng ating Pangulo at ng ating First Lady at ng buong pamilya. At kasama na rin siyempre yung ating kalusugan, lahat po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam at nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Alam mo, hindi ako kampanya, but Sal Panelo would be a very important asset sa kung tatakbo ka. Kung mapilit kitang magtakbo. Alam mo, ganun ka lang, magdamit. Bakit ka ba magdamit ng ganun? Pero okay naman, gusto man na siguro ng tao. But I said, we would be lucky, the entire country, kayong mga kababayan, maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin, make him whatever in the future. Marunong.